Araw mga kababayan, nagbabalik muli ang inyong lingkod, Sir Co-op. Ay naku po mga kababayan, matapos po itong malawakang peace rally ng Iglesia ni Cristo, abay, itong si Representative Convicted Criminal Franz Castro mga kababayan, abay, sinasabing pinagtatakban daw di umano ng Iglesia ni Cristo itong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Halaka, sa isang balita po at pahayag na kung saan ini-interview ito si Franz Castro mga kababayan, abay, sinabi niya na dapat daw hindi sana ito pagtakpan, baka daw may pagtatakpan o pagtatakip ng itong kapatiran ng Iglesia ni Cristo dito kay VP Sara Duterte doon sa nangyaring National Peace Rally mga kabayan. At sinabi pa naku, itong mamang itong mga kabayan, yung ali na to, wala na talagang ibang ginawa kundi puro na lang talaga panlilin lang. Ang sabi pa niya, dahil daw sa rally na yun, wag naman daw sana na yun bang kapatiran ng Iglesia ni Cristo ay mapagtakpan itong impeachment complaint. At ang sabi pa ni Franz Castro mga kabayan, tira naman itong babaeng ito, na humingi daw ng hustisya ang sambayan ng Pilipino dahil daw dyan sa panglulustay ng pera ng pundo. Yan ang sabi ni Franz Castro mga kabayan. At isa pa, dito na natin makikita yung totoong accountability, yung tamang pagpundo sa mga gastos, sa mga budget daw ng gobyerno, lalong-lalo na sa isang politiko. Ito, pero matanong ko lang, Ma'am Castro, kasi andyan ka na para bang andaya siguro dito, mas lalo ka hindi mananalo. Isipin mo, pagbintangan mo itong Iglesia ni Cristo, tumatakbo ka pa naman na senador. Hindi, paano ka naman nanalo niyan ngayon? Pag sinabi natin accountability, hindi lang po si VP Sara dapat. Pag sinabi natin confidential funds, abay, lahat sana ng confidential funds ay paiimbestigahan yan. Magmula dyan mismo sa Presidenteng Bongbong Marcos, dyan dapat unahin yung pag-imbestiga ng confidential funds. At isa pa, in terms of accountability, abay dapat sana itong pamunuan ng justice system natin na kung saan convicted ka naman. Alam na ng taong bayan, sambayan ng Pilipino na may kaso kang child abuse, kidnapping. Pero bakit hanggang ngayon, at large ka pa din? Kung saan nandyan ka pa mismo sa harap ng kamera, gumagala, nagpapakita ng isang influensyang katangahan, tapos iyo sabihin mo accountability. Tapos ang sabi niya pa mga kabayan, itong Iglesia ni Cristo daw ay sama-sama po daw yan dahil sa national interest na kung saan pagkakaisa daw na panawagan na i-impeach si VP Sara Duterte. Grabe naman tayo, Franz Castro. Masyadong kung anong-anong mga sinasabing mga mali-maling mga balita, mali-maling mga, alam mo yung pinapakalat niya sa social media mga kabayan. Isipin mo yun national interest. Yung INC daw na yung rally na yun pagkakaisa para ma-impeach si VP Sara Duterte. Dahil daw apektado na daw ang kahirapan ng bansang Pilipinas. Leksyon daw ito. Dahil sa ganun ang nangyari sa paglustay daw ng pundo ng pera ng taong bayan. Kung leksyon ito, anong leksyon ba ang nakukuha natin ngayon sa administrasyong Bongbong Marcos? Diyan sa tuwadkom sa mga congressman na kasama mo dyan sa loob ng Kongreso, anong nakukuha naming leksyon doon sa investigasyon ninyo, doon sa pag-approve ng budget, doon sa malawakang ayuda program na pamimigay ng AKAP, AX, ACT, TUPAD. Anong leksyon namin doon, ma'am? Ma'am Franz Castro? Tapos sasabihin mo, proud na proud ka pa at pagbibintangan mo pa itong Iglesia ni Cristo, pinagdududahan mo na may pagtatakip kay VP Sara Duterte. Maliwanag po yun. Yun po ang simpatya ng Iglesia ni Cristo na kung saan wala pong pinapaligan. Pero isampal ko lang sa iyo to. Total convicted ka naman. Ang Iglesia ni Cristo
ay hindi po nila sinisigaw na BBM resign. Bagkus, ang sabi, we support no to impeachment VP Sara Duterte. At yan din ang sinabi ni Attorney Congressman Rodante Marcoleta, mga bayan, na siya ay panig at siya ay sumusuporta na no to impeachment VP Sara Duterte. O yan ha, ma'am, convicted Franz Castro ha, wala pong sinabi na BBM resign. Pero alam niyo naman na si Rodante Marcoleta ay suportado niya ang mga Duterte noon pa ni panahon ni Tatay Digong. Okay, hanggang dito na lang mga bayan ha. But bago ang lahat, ito po no, yung video clip ni Nanay Franz Castro. O, panoorin niyo po mga bayan para makita natin no, kung ano ba talaga yung mga pinagtatalak-talak niya dyan na kung saan wala man lang basihan. No? Halatang basta lang no, magkaroon siya ng pahayag sa harap ng kamera. O, eto na po. Well, sa INC, no, lalo-lalo na yung ating mga kapatid sa INC. So, ako po ay nirerespeto ko po yung inyong karapatan sa pamamahayag sa araw na ito. So, karapatan naman ng bawat individual yung magpahayag no, kung ano man yung kanilang mga saloobin, lalong-lalo na sa nangyayari sa ating pamahalaan o kaya yung gusto nilang mangyari sa ating bansa. So, sana lang ay hindi ito yung katulad na sinasabi ko, no, na baka pagtatakip lang ito doon sa impeachment, no, kay Sara Duterte. Sana naman hindi pagtakpan nitong rally na ito yung impeachment na kung saan hinihingi ng bayan ang hustisya at ang katambal ng hustisya ay yung accountability ng sinumang opisyal, kahit na si Sara Duterte, accountability sa maling paggamit noong pondo ng bayan. No, kasi nung una kasi parang sinusuportahan nito yung pahayag ni President Marcos tungkol doon sa kanyang disgusto sa impeachment. So, kasama po ang mga kapatid sa Iglesia ni Cristo, itong national interest na ipinaglalaban natin, na panagutin sa pamamagitan ng impeachment si Sara Duterte doon sa kanyang misspent ng pondo. Magsama-sama tayo dito dahil apektado tayo dito nararamdaman na natin yung kahirapan na magsilbi sanang itong leksyon sa mga government officials, lalo na yung mga matataas na opisyal, ng tamang paggamit ng pondo ng mamamayan. So, doon po tayo. O, di ba mga kababayan? Kasama daw ang Iglesia ni Cristo sa national interest nila nitong sinabi ni Franz Castro na ma-impeach itong si VP Sara Duterte. Isipin niya mga kababayan siya ang may sabi niyan. No? Gusto niyang baliktarin na yung nangyaring impeachment o nangyaring national peace rally ay para daw yung sa impeachment ni Ma'am VP Sara Duterte. Nakakatawa itong mama o itong ali na to. Kaya saludo ako sa iyong ipinaglalaban. O hanggang dito na lamang mga kabayan, no? Sana po madampot na po ito dahil kung ano-ano na po mga sinasabi no, sa social media, sa harap ng mga mainstream media, mga kababayan. Okay, hanggang dito na lamang po. Maraming salamat and God bless us all.